yung pong mga epekto ng pagbagyo kanina, nasabi ninyo, at, dahil sa itong mga nakaraan, may mga nakausap akong mga magsasaka sa aming probinsya, sa Tarlac, na nagrereklamo sila na yung, yung palay nila ay nabubulok na dahil sa marami ng tubig. Ngayon, ang sinabi nyo, ang solusyon dito ay irrigation at drainage. Eh kung yung irrigation naman ay punong-puno na ng tubig, paano mawawala ang tubig doon? Kaya nga essential ang drainage eh. Drainage. Number one, yung pagkokontrol natin ng tubig, kailangan sapat lang. Ang marami kasing ginagawa ng mga farmer natin, maski hindi kailangan kung pwede pa sobra-sobra ang tubig para may siguro sila sa tubig. Yun ang technology. The second is the structure sa drainage. Ang ginagawa ho natin, inaayos natin yung canals para mas mapabilis pa yung pagdaloy ng tubig. Yung mga roles ng mga water tenders at saka it's primarily to regulate the water para hindi naman sobra-sobra. Ang nangyayari, kung minsan, dahil kailangan ng repair yung mga natin, yung mga pagdaluyan ng tubig, hindi ho mabilis masyado yung ng tubig. Eto na naman, umuulan naman, nagpa-pile up ang tubig. Kailangan talaga yung drainage portion dun sa irrigation. Pangatlo, marami ho nagsasabi sa akin na yun na nga, kailangan mo namang ibabad talaga sa tubig ang palay, no? Habang nag-aano pa siya, nag-grow pa siya. Yes, pero balikan natin yung teknolohiya. According to the scientists, you don't need to exceed 2.5 to 5 inches of water dun sa patubigan. Pero tingnan mo yung sa mga magsasaka natin, kung magpaano sila ng tubig, umaabot ng 10 hanggang 1 pie yung patubig nila. Hindi ho that will promote diseases, that will promote weakness in the structures, agronomic structure ng tanim. That's going to facilitate yung pagkabulok ng. So eto talagang inaano na natin diyan sa especially Tarlac, Nueva Ecija, yung malaking area na yan, yung stretch na yan, palayan. In fact, this is ironic, no? Kasi diyan natin na-develop yung teknolohiya na tinatawag na intermittent irrigation. No, intermittent irrigation. Na i-manage natin yung tubig in accordance with the requirement ng tanim. So, with the use of intermittent irrigation, we were able to reduce consumption of water optimally to only 60% of how it's usually managed. No? Umakyat pa ang yield by more than 1 ton. Umakyat pa ang yield by more than 1 ton. No? Can you just imagine ang dati nating irrigation practices consumes almost 5,000 liters just to produce 1 kilo of palay. Ngayon, we were able to reduce that to only 3,000 liters with the use of intermittent irrigation. 3,000 liters to produce 1 kilo of palay. That's why we're doing more work dito sa tinatawag natin na rain-fed, yung sahod-ulan ng mga areas, at sa upland areas. Kasi dito, I think we can save more in terms of water to produce 1 kilo of palay. Sir, sa ngayon, meron na bang aktual na ginagawa ng NIA sa pagdi-drainage, pagpapalayag sa ating irigasyon? Yeah. Ang ginagawa natin, improve yung drainage and then ini-extend pa nga natin yung kanal para mas maparami pa yung mapaabot ng tubig. Ang lang is we are engaging the Irrigators Association para gamitin din ng mga magsasaka natin yung teknolohiya sa paggamit sa sapat na tubig para mapaakyat pa natin yung produksyon natin. Kasi
sobra-sobra nga dito, pero dito naman sa dulo, hindi naman umaabot yung tubig. So we're improving the drainage or the flow of the water para mapaano pa natin, mapaabot. Kung minsan, ini-extend pa natin yung kanal para talagang makakadalo yung tubig. Especially in this area, we saw that the major problem is a lot of siltations and a lot of problems na nagpi-prevent sa pagdaloy ng tubig, especially dito sa area, dito sa Gimba down to Tarlac area, dito sa May Lapas, na mga palayan natin, so yan ang inaano natin kasi that's one big system na kasama doon sa Upper Pampanga River irrigation system, yung UPRIS.